Ikaw ba nakakapagpadala ng pera sa Cebu sa anak mo? Ang masayang samahan ng magkaibigang Yoli at Lydia nauwi sa sakitan. Ano ba? Wisit ng wisit pa ko sa'yo eh! Nakakagigil ka! Ito mo ha? 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 Nagawa na huwag papasukin o pigilan na itong victim natin na magtrabaho. Ang anak ni Lydia na si Rainier, nung una walang kamalay-malay sa pinagdadaanan ng kanyang ina. Kamusta kayo dyan? Okay naman, Nay. Nakangamusta lang. Namiss ko na po kasi kayo eh. Nay, umiiyak po ba kayo? Hindi. Kakagising ko lang. Nagising lang ako. Kung sabi ka, kung hindi naman nagpipinto yung mama ko yung mga kon. Sinasaktan ba siya doon or okay naman? Kamusta na po kayo dyan? Kailan po kayo uwi dito sa Cebu? Malapit na. Sino kausap ng lalaki? Hmm? Si Rainier. Nangangamusta lang niya. Sinungaling. Nay, Kilala kong boses ng anak. Akin na nga yung phone ko kasi... Hindi! Anong? Akin na nga yung phone ko! Ibibigay ko lang sa'yo to pag sinabi mo sa akin kung sino yung kausap ng lalaki! Nay, ano pong nangyari? Nay! Tumingin ka sa akin! Nabalaan kita. Hanggang noong February 13, 2024, hindi na natiis ni Lydia ang pananakit sa kanya. Nagtangkang tumakas si Lydia sa inuupang bahay nila ni Yoli. Pero umabot din sa sukdulan ang pananakit, ang pang-abuso na yun na nga, prompted her to attempt to escape. Sa kuha ng closed-circuit television o CCTV na nakuha ng NBI-NCR, makikita ang pagtakbo ni Lydia. Yun po yung una sa CCTV po, ayun po yung unang attempt noong victim natin na tumakas bago po siya i-detain at pahirapan at saktan ng ating subject. Pero makikita rin sa CCTV ang pagsunod sa kanya ni Yoli. Saan ka pupunta? Ano ang dahilan ng pananakit ni Yoli sa ginang na si Lydia?